Samantala, dumako naman po tayo sa Cordillera Region na kabilang din sa mga nakatutok ngayon sa inaabangang ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ihahatid sa atin yan ang ating kasamang si Janice Dennis ng PTV Cordillera Live. Janice? Ala na maulang hapon dito nga sa Baguio City ay nararanasan ang matinding pag-ulan at malakas na hangin dulot pa rin ng habagat. Ngunit gayon pa man ay yung mga kababayan natin dito sa Baguio City may mga kahilingan para sa SONA ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigit 15 taon nang nagsasaka si Manong Anton sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Sa nagdaang bagyong Emong, lumubog sa baha ang mga pananim niyang strawberry. Anya, hindi na niya mababawi ang kanyang 15,000 na puhunan kaya naman mangungutang ulit siya. Dahil dito, nananawagan si Manong Anton sa Pangulo na tututukan ng pamahalaan ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, lalo na sa Benguet kung saan nagmumula ang malaking supply ng gulay sa bansa. Sana yung financial support kasi etong nangyari sa amin na flood tong strawberry farm, halos yung tanim namin nasira. Si Manang Delia naman na 13 taon nang nagtitinda rin sa strawberry farm. Pagbaba pa ng presyo ng bilihin ang panawagan. Baka pwedeng babahan ng mga bilihin, hindi masyadong maraming binta kasi wala pong turista. Ang senior citizen na si Nanay Estrelita, hiling niya na sana ipagpatuloy ni President Marcos Jr. ang programang 20 Bigas Meron Na. Ngayong Hulyo nang inilunsad sa Baguio City ang programa na malaking tulong sa kanya. Lalong-lalo na at malaki ang gastos niya sa gamot dahil sa hypertension. Ngayon po na may 20 bigas para sa lahat, sana magtuloy-tuloy po ito. Samantala, si Manong Crisanto na nagtatrabaho sa isang kainan sa Baguio City, kumikita lamang ng mahigit 500 kada araw. Sana po lahat po ng mga empleyado dito sa Pilipinas, mga hinaing nila tulad po ng mga dagdag sahod, yung mga benepisyo, sana maibigay po yun. Sa sektor naman ng transportasyon, 20 taon ng jeepney driver si Tatay Charles sa Baguio City. Kada araw, 1,500 pesos ang kanyang nakukolekta sa pamamasada. Pero malaking porsyento ang binibigay niya sa kanyang operator. Apektado ang kanilang kita dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya ang hiling niya, gusto ko lang makuha kay Mr. President kung pwede maibaba ng konti yung krudo para naman na mayroong pagkakitaan. Sa ngayon nga ay inaantabayan na ng mga kababayan natin dito sa Baguio City at Benguet ang SONA ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at umaasa sila na sana ay matugunan ang kanilang hiling at may maibigay na solusyon para sa kanilang mga hiling. Para sa SONA 2025 ng Integrated State Media, Janice Dennis ng PTV. Maraming salamat, Janice Dennis ng PTV Cordillera.